Peter, millionaires. Peter. Sir. Ayos talaga. Okay. Ang safety, sa basic machining, kailangan familiarize ninyo yung machine. Familiarize yung machine, yung operation niya. Practice, practice, practice. Kasi basic lang naman tayo. Hindi naman kailangan na magaling ka talaga ng tornero sa barko. Kailangan alam mo lang yung operasyon. Importante yung paghasa ng mga tulbit. Yung tulbit, malalaman nyo yan pag ano na si Engineer Kapawa. Pag-discuss yan, pagbahid ba. So ito yung pinaka-ano ninyo sa basic safety. Safety sa machining. Okay. PPE, inyo, mga gamit. Hindi pwede kayo magtrabaho sa barko na wala kayo sa safety. Madidisgrasya na kayo. So once na-disgrasya kayo, wala na. Kahit gano'n man kaliit yung tuturnuhin mo, kailangan may goggles kayo palagi. Kaya na nakabitin yung goggles nyo dito sa liig palagi. Huwag kayong kumpiyansa na maliit lang yung tuturnuhin mo, hindi ka mag-goggles, mamaya maputol yung tulbit mo or yung tinurno mo, mabiyak yan, talsik sa mata mo, pag nakabaon sa mata mo, anong gagawin yan ngayon? Walang marunong, walang doktor sa barko sa running fisher, walang doktor. Sisikanip lang ang ano dyan, magkano magbigay ng mga medicine, ano yan, pero walang doktor yan. So ngayon, pag may bumaon na bakal, sa mata niyo, ang gagawin? Marinahin? Asan, sigarilyo mo, ano? Amen? Ha? Saan, sigarilyo? Ano, sir? Meron? Wala, sir. Wala ko, sir. Wala. So yung ano ng sigarilyo, may plastic yan. Yung balot ba? Ano mo na ng papel? So yung plastic ng sigarilyo, ito emergency, wala kasing doktor sa barko. Bakit? So walang doktor sa barko. Walang marunong magtanggal. Okay? So emergency. Jagain niyo talaga yung sakit. Yung plastic na sigarilyo mo, ganyanin no? Okay? Ganyan na forma. Hawakan mo ito. Idikit mo sa mata. Dikit sa mata, tapos bigay mo ng ayun. Ganyan no? Sakit yan. Pero jagain mo kasi mabubulag yan. Kaya bago kayo susampa ng barko, may dala kayong ointment, yung tiramycin, ointment sa mata, masugat sa mata. Tiramycin, ointment. Yun yung gamot sa mata ko, yung nagtrabaho pa ako sa construction sa Cotabato. Kasi nadali yung mata ko dito, pero ang nagtanggal, doktor, inayog ng karayom yung mata ko. Okay. Sir, pangpatak yan, sir, pangpatak. Ointment yan. Ito sa mata. Ointment, sa mga sugat ba sa mata? Parang ayaw mo dyan ba? Parang ayaw mo. Hindi, malapot yan. Malapot. Ointment. Ayawas. Magdala rin kayo ng, mayroon namang mga aywas sa barko. Protection yan, aywas. Lalo na pag mag-grinder kayo ng kalawang. Mag-grind kayo ng kalawang, mag-brush kayo. Dapat close tight talaga yung goggles ninyo. Close tight ba? Tapos may pisel. Kasi yung kalawang, papasok sa mata mo, may infection yung mata mo niyan. Tandaan ninyo sinasabi ko Once na-infection yung mata nyo, malayo yung biyahe ninyo, mga abutan pa kayo ng mga 3 weeks bago darating sa puerto, sa tabi. May infection yung mata nyo, mabulag kayo niyan. Experience? Wala yan. Wala yan. Close type na goggles. Close type. Close type na goggles. Yung may rubber dito sa gilid na close type. Yung walang butas-butas dito, mayroong close type, pero may mga butas-butas, papasok pa rin yun. Yun yung ginamit ko. Nag-cabras ako doon sa mooring wings. Kalawang, may pincel na, mayroon pang goggles na close type, pero may mga butas-butas dito na infection yung mata ko. Swerte lang dahil 2 days kami, arrival kami ng Durban, Africa. So namulan yung mata ko, sabi ko kay chief engineer, kailangan ko magpa-check up sa doktor.
Eh, pag malayo yung biyahe ninyo, mga 2 weeks pa kayo, wala na, bulag na kayo. Yun ang nangyari, yung may nabulag, ha? Si Peter nagturno, walang goggles. Si Wheeler naman, nag-grinder dyan, may ginagrind si Wheeler, bumanda sa bid yung ano, yung ginagrind ni Wheeler, tumama sa mata ni Peter. Ha? Totoo to na istorya, ha? Ngayon, walang marunong magtanggal sa bakal na dumikit sa mata ni Peter. Walang marunong. So, pinabayaan lang hanggat makarating sila sa puerto. So, inano na yung mata, na-infection yung mata ni Peter, napiktado na yung kabila. So, bulag ang dalawang mata ni Peter, tinanggal ang dalawang mata ni Peter. So, disable siya. Tanggalan kayo ng mata, bayaran kayo ng 5 million. Paya kaya? 10 million. Diba? Hindi ka makikita. Diba? Yung pira, makikita yan. Ha? Kasi yung mata nyo, disable na kayo, wala na. Ano kayo niyan? Marami kang pira, wala ka namang... Pinaka-importante ang mata. Ha? Pinaka-importante ang mata. Diba? Magputulan ka dyan, makikita mo na. Pero mas maganda talaga yung kumplito. Diba? Diba? Kumplito ka na, makikita ka pa. Kasi ika nga, yung health natin is wealth. No? So huwag kayo magkumpiyansa talaga. Goggles, always remember. Ha? Goggles. Kaya, bili kayo ng ano niyan, may tali, bitain nyo dyan. Sanayin ninyo yan kasi buong pag ano niyan, kung trata mo, masanay ka sa kabilang barko, ganun din ang practice mo, safety palagi yung mata mo. Diba? So yun ang nangyari. Pag wala talagang ano dyan, walang no choice. No choice ka talaga. Ito yung cigarette na plastic. Ididikit mo yan doon sa ano, tsagain mo, hawakan yung ulo ni Peter yan, bulikatin mo yung ano, tapos idikit mo to sa mata. Yan, tapos birahin mo ng iwas, tapos birahin ng tiramycin, sugat. Matanggal man yan. Tsagain mo, pag hindi madala sa isa, birahin mo pa, kaysa mabulag. Diba? Mabulag yan, malayo ang ano ninyo, 3 linggo kaysa... Kasi 2 araw pa lang ha, pag may tama sa mata nyo, 2 araw pa lang yan, wala na. Ano mo na yan, puputi na yan, makisakit na yan, hindi ka na makatulog. Experience ko yan. Ha? Experience ko yan. 2 days pa lang, wala na, madaling araw, wala na, hindi na kumano, sakit na yung ulo ko. Pagtingin ko sa salamin, kulang-kula na, mayroon na siyang puti sa paligid. Sabi ko kaagad sa ano, sa chief mekaniko, papatanggal ko yung may bumaho na mata sa bakal sa mata ko. Kasi sa construction kami, wala man na akong kwan. Wala man kaming tawag niyan, goggles na issue. Wala. Nag-ride. Ako nagpaprikit ng grills. Yung kasamaan ko, nag-ride. Biglang tumama yung ano ko. Hindi ko napansin na tinamaan na pala yung mata ko. After 2 days, wala na. Akala ko tama lang sa welding. Yung pala may bumaho na bakal dito. Tanggal ka agad sa doktor. Kayo rin yan, nagkarayom yan. Karayom. So sa barko, emergency. Wala mang marunong magtanggal dyan. Kayo na. So prepare nyo, may tiramycin kayo dala. Mura lang yan siguro. Wala pang mga 700 siguro yan. Yung ganyan kaliit. Isa, at least meron kayong isa. Tapos, meron din kayong iwas, dala kayo 2 iwas sa barko. Kaso walang iwas sa barko o mo, at least mayroon kayo. Pag ano naman chemicals yung mata nyo, kailangan magbukas ka agad, banlawan nyo, sabunan. Para hindi kayo i-disgrasya yung mata. Okay, so yun yung emergency. You have to remove sa mga foreign object na nakabaon sa mata mo. No choice ka man. Kasi pag hindi mo tanggalin yung baon, bulag yan. Bulag. Okay? So ito yung sa mga basic machining. Goggles, overall, kailangan naka-roll lang. Pag naka-t-shirt lang kayo, kailangan naka-insert. Kasi pag hindi naka-insert, maluwag yung ano ninyo, kakainin yan. Nagtuturno pa, kakainin yung ulo mo dyan. Nangyayari ka. Vicious. Facial. Meron ka ng goggles, meron ka pang facial. Kasi ang purpose niya, in kaso magtalsik man yung biruta sa mukha mo, hindi mapasok yung ano mo, mukha, di ba?
Diesel, mag-turno kayo, goggles diesel talaga gagamitin. Tapos tanggalin mo yung sing-sing ninyo. Ha? Wedding ring, ano pa yun naman sing-sing, tanggal. Bracelet, ligtas na mga maluluwag. Tuturno ka, nakalamit, ikakainin, pupulok, madisgrasya yung leg mo. Okay? So yun yung sa mga safety sa ano natin. PPE sa awan. Sa asa naman ang turbid, no? Turbid naman na panghasa, pag sharpening, ha? Sharpening yung turbid ninyo. Tama ko spelling nito, sharpening. Pag-asa ba? So mayroong siya 29 degrees, ha? Mayroong 60 degrees, okay? Mayroong 90 degrees. 29 degrees, ito yung Acme grade. Acme grade. Okay, ito naman B grade. Ha? Ito naman square grade. Yung square grade. Ang masinis, kailangan mahaba, mataas yung pasensya mo, hindi ka pupuso ba, hindi ka nagmamadali. Kailangan dahan-dahan na pagkain. 1 mm, pinakamalaki na yan. Unless kung ano yan, yung tanso. Hindi ka magpakain ng 2 mm. Dahan-dahan lang. So yun yung ano ninyo sa blockade sa akin. So parts naman sa ano, marami ang ano yan, parts sa lit machine, ha? Parts. Orbit, sharpening yung pagbasa. So mayroon tayong tinatawag na bit. Ito yung ano niya. Tapos yung carriage assembly. Mill stop. Tapos yung ano naman niya, yung mid stop. Mid stop assembly. Okay, yun yung mga ano niya, pero maraming mga parts dito sa carriage assembly, tapos yung lead screw. Ha? Yun yung mga basic na mga ano niya. Ikaw umuwi sampay ano? Tapos ang dares doon sa cooling house. Doon sa cooling house. Kailangan safety shoes, ha? Kasi pag nabagsakan kayo sa kwan, wag kayong magtrabaho. Wala kang safety shoes pa, Jim. Meron ko yun na siya. Ha? Nandito na naman. Nagalaw ko na yung problema ko. Nandun sa amin. Okay, kailangan bukas magano safety shoes, ha? Dito na kami yun na siya. Umuwi namin kayo. Ano safety shoes? Ay, wag. Wala yan. Dapat isuot ninyo para masanay kayo. Doon na kayo doon na kayo maghubad ng ano niyo sa ano natin, tulugan. Masanay kayo mag-safety shoes. Huwag kayo yung sabihin mo, mainit. Huwag yan, hindi yan. Kasi pag nasa offshore kayo, 12 hours. 12 hours. Ano lang? 12 hours, 12 hours ang trabaho ninyo. Minsan, napunta pa kayo 14, 16 hours. Okay? Simple. Life center yung ano, isa part ng dito yun sa dito. Kaya manood kayo sa mga parts ng ano niyan, i-research. Mayroon siya ito niyan sa Google. Yung parang buwak siya ba? Nandiyan na lahat yung parts sa lit machine.
Lead machine, focus lang kayo sa lead machine, training, familiarization sa operation yan. Ha? Operation. Yes, operation naman. Ha? Okay. Fixing. Reading, itong reading na to, inside at saka outside, ha?